sanang makibahagi sa inyo. Ano ba ang talagang aking pinagtanong, ano ba talaga ang iniisip ko, ano ba ang aking mga advokasya? Bakit ako unang-una tumakbo bilang vice-presidente? Noon ba ang bagay mong tatanungin o tatanungin, bakit hindi ka tumakbo ng vice-presidente? At medyo nag-announce ako sa akin, bakit ka pa mag-vice? Dahil naman, hindi pinalino masyadong magulo ngayon at alam naman natin na masyadong hindi na sila masyadong magulo ang mga the powers that be. I think is the best way to describe it. Kahit anong mangyari, yung mga nakaupo ngayon ay gagawin lahat na hindi magiging matagumpay ang isang kandidatura ng Marcos sa bilang Pangulo. So, sa aking pag-iisip, mas mabuti na marami namang sitwasyon na dapat kailangan pag-isipan at hindi naman basta sugod na sugod. At ang pag tinatanong nga po, sinasabi ko, sa tamang panahon. Pupuntahan niya. Darating yan. Ito ba ay talagang ating, ito talaga ay ang magiging kasaysayan ng ating buhay at magiging kasaysayan ng ating bayan. Ngunit sa aking palagay, kahit na madali sana sa akin na tumakbo bilang senador ulit dahil na pag mag-re-elect na senador ay hindi naman napakahirap ay kilalakan ng tao, lalo na kung meron kang maipakitang record. Kaya kung pinag-aaralan namin ang mga kung pinag-aaralan namin lahat nitong pangyayari, ay nakita natin na marami pa rin talagang marami pa rin talaga tayo pang mapapag-usapan kung ano ba ang nangyari na dito sa ating bansa. And it is something that we have to examine very clearly. And kaya ako nandito para na maabot ang isang pagpaliwanag kung bakit na ako tumakbo na hindi na ako tumakbo na sa ito, tinuloy ko pa rin at magtumakbo ng vice-presidente. Dahil sa aking pananaw, marami pang kailangan gawin. Marami pang kailangan gawin at sa dumaan na nakasubok na ako na naging congressman na ako, naging governor na ako, naging senator na ako. At sa aking pananaw, ay sapat na ang batas dito sa Pilipinas. Marami tayong batas. Ang kakulangan ay hindi ang pagsulat ng mga bagong batas, kung hindi ang pag-implementa ng mga batas na nalagyan natin. Sa palagay ko, dahil sa dinamit ng ating legislator, ay hindi naman natin masasabi sila ng kulang sa kanilang trabaho na tigulan ang mga problema na hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya naman, marami na ng batas kung hindi marami ang kakulangan siguro ng pamahalaan ay hindi sa pagsulat ng bagong batas, hindi sa paggawa ng bagong polisiya, kung hindi ang pagpaabot sa taong bayan ng serbisyo, ng kayamanan, ng tulong, ng suporta ng ating pamahalaan. Kaya ito ay magagawa lamang sa executive department. Kaya nakita ko sa kamali siguro sa executive department. At dahil nga ang naging karanasan ko ay hanggang ngayon, ang pakiramdam ko ay parang nasa local government pa rin ako, ay sanay ako na executive na ginagawa. Hindi ako sanay masyado na nakikipag-debate lang. Hindi naman sa hindi ko kaya, pero kung parang kulang para sa akin. Sa serbisyo publiko, ang nakikipag-usap naman sa mga kapwa-senador, sa mga kapwa-opisyal, at halos hindi na nakakalapit sa taong bayan. Yun ang nagiging pakiramdam ko minsan. Kaya sinasabi ko, ang kailangan kong balikan. Yung executive na meron ka talagang nagagawa. Ngayon, pangalawa, sinasabi yung vice president, wala naman inaantay lang, magdagaantay lang ng kanya. Salita ng mga sinasabi ko, mga vice, nag-aantay lang na heart attack ka para mag-take over. Pero hindi na gano'n na yun. Noon gano'n, kasi sabay na. Yung pa rin, hindi na kasi sabay ang binoboto ang presidente sa kanyang vice president. Kaya yung position ng vice president ay nagbangga.
at marami talagang pwedeng gawin, lalo-lalo na kung magkaunawaan at magkaroon ng magkaintindihan ang inyong Pangulo at ang inyong sa Vice President. So marami talagang magagawa. Although, one of the main functions of a Vice President, of course, is still to be ready in case kailangan siya at hindi nakakayanin ng Pangulo o whatever reason ng kanyang trabaho, kailangan nakahanda naman ng Vice Presidente. At sa aking palagay naman, sa aking naging karanasan sa pamahalaan, sa gobyerno, siguro nasabi ko na nagsimula ako, Vice Governor, naging Governor ako, naging Congressman, naging Governor ulit, naging Congressman ulit, naging Senador. Judiciary na lang hindi ko dinaan. Kaya kung tutusin, kung yan talaga ang sasabihin natin, isa sa function ng isang pangalawang Pangulo, kung sasabi ko na ay handa naman. At kaya naman, yun ang kung yan ang kapag-usapan, ay sasabihin, marami, handa naman ako sa constitutional function, kasi yung tawag nila, the constitutional function of being ready to take over in case the President is unable to fulfill his or her duties. Ngayon, pero bakit pa rin ako pinagpatuloy? Bakit hindi ako tayo sa Senado? Bakit ako pinagpatuloy na maghanap ng posisyon sa executive? Dahil sa aking tingin, dahil na aking napanggit sa una, ay napakarami nating kailangan gawin sa bansa. At kaya yung aking pinapaabot sa lahat ng tao, ay ito, kapag nakikipag-usap ako sa iba't ibang grupo, kaya aking paliwanag, ay sinasabi ko, tayo ay nagsisimula ng isang siguro mahabang biyahe ko ito. Marami pa tayong gagawin, marami pang mangyayari. At pagka nasasabi ko yan, pagka ginagamit ko yung ganang klaseng salita, lahat ng tao iniisip na ang aking tinutuloy ay ang eleksyon. Sa palagay ko, ang eleksyon ay sinunta naman. Dahil ang nakikita ko mga kakulangan ng pamahalaan ay hindi ay maayos lamang sa pagsimula ng bagong administrasyon. Dahil parang ang pakiramdam ko minsan ay parang natulog ang gobyerno ng 6 na taon. Parang natulog ang gobyerno ng ilang administrasyon, hindi na 6 na taon. Kaya palagay ko, mababagay naman ang aking mensahe sa itinuturo ng IFF. Dahil ang aking laging sinasabi, hindi ko maunawaan kung bakit pagka nakikita natin ang Pilipinas at nakikita natin ang mga Pilipino at alam naman natin ang mga Pilipino ay napakahusay. Alam naman natin ang Pilipino na napakasipag, napakabait, hindi magnanakaw, marami talaga tayo katangian na kanais-nais at talaga maaari natin hindi lamang isigaw kundi ipagmayabang sa buong mundo. As a matter of fact, kilala na tayo sa lahat ng mga malalaking korporasyon na magagaling at magtrabaho. At kung lagi tayong kung meron pang pipilian na Pilipino o ibang galing sa ibang bansa, ay pinutuwa ang Pilipino. Kaya hindi ko maunawa, sabi ko, kung ganyan kagaling ng Pilipino, bakit ang dami pa rin nakikita? Bakit wala pa rin trabaho? Bakit wala pa rin tayong nararamdaman na peace and order? Bakit parang mag-uusap ng gobyerno? Yun na lang magiging problema. Dahil masyadong ang gobyerno. Dahil hindi maayos ang trabaho. At ang Pilipino naman ay handang tumulong, handang magtsala, handang magsakripisyo. Pero lagi natin ang papalitan, ang dami natin naririnig. Ang ganda ng takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, ang ganda ng takbo ng growth ng ating ekonomiya. Pero pag tinignan na natin ang taong bayan ay mukhang hindi nararamdaman. At sabi ko, marami naman alam naman natin na solusyon, yung peace and order, pinakamalaking issue na yung pinag-usapan, yung program, illegal na program. Paano gagawin? Kaya may solusyon na. Ibigay natin yung mga talaga yun. Ayusin natin at supportahan natin ang ating mga pulis. Lahat ng mga ahensya na kasama
bakit ngayon, ay nagkaganito. Alam natin, balikan lang natin ang mga lahat ng ating natuto nung nakaraan. At yan ang ating magiging sagot sa problema ating nakaraan. Pero, sa akin, bakit hindi kung gano'n? Kung may sagot na lahat yan. Kung meron talagang solusyon ang mga problema ating napapag-usapan, eh, bakit naghihirap pa rin ang tao? Bakit hindi pa rin natin masasabi na malaki na ang progreso ng ating bansa? Mas maganda na ang buhay ng mga Pilipino. Ay sa aking pananaw, ay siyempre pinag-aaralan natin ang mabuti at dinilikan ko ano ba talaga ang nangyari. Sa nakikita ko, ay nagkakalito tayo dahil nagbago ang pag-iisip ng ating mga leader dito sa Pilipinas na nakaraang ng administrasyon na imbes ang iniisip na ay pinagsasama-sama at pinagkakaisa ng Pilipinas ay ang kanilang ginagawa, imbes na yan ay pinag-aaway-away at pinag-iwala bawat ang makakalipunan at ito'y ginagawa lamang dahil sa sariling kapakanan, dahil sa sariling partido, dahil sa sariling pamilya, dahil sa sariling grupo. At hindi na bali ang nagiging pag-isip ay ibig na sabihin tayo lahat ng mga Pilipino kung sama-sama tayo, magtulungan tayo para ng ating bansa lumanda. Ay sinasabi, ay kayo kalaban namin kayo, kami dito kami kayo dyan, kayo rin, pinagkakati. Imbis na magtulungan ng mga Pilipino. Kaya dyan nakikita ko. Kaya kung hati-hati ang Pilipinas at iba't-ibang grupo, na maliliit na grupo, imbis na isang buo na Pilipinas, meron tayo iba't-ibang grupo na kahit nagtatrabaho sila para sa Pilipinas, maliliit na kanilang magagawa. Ngunit pagka nagsasama lahat at nagtutulungan lahat, mas malayo ang ating makarami. At doon ang nakita na hindi kami at hindi ko naman sinasabi, kung hindi ko paano ko sasabihin na walang lugar ang pagpapamulitika. Ganoon talaga. Pero sa aking palagay, pagka napuklaman na ang mga kandidato, kapag alam na ng lahat na kung sino ang makauupo, ay dapat itabi na ang politika at isipin na ang kapakanan ng taong bayan at hindi na ang ating sarili, hindi na ang ating pamilya. Yun sa palagay ko ang pagkakamali sa nakaraang ilang taon. At matagal na ito. At kita naman na ganun talaga naging pangyayari at pinag-ahati. At lalo kong sinasabi na dapat maalala, hindi lamang ng taong bayan, hindi ng ating mga nito. Kailangan natin ipaalala na walang pagmamahal sa Pilipino, hindi Pilipino. Walang tutulong sa Pilipino, hindi Pilipino. Kaya kung ipinag-away-away natin ang Pilipino, wala nang tutulong sa isa't isa. Wala nang pagmamahal sa isa't isa. Yan ang sa akin sa palagay. Pagka sinasabi ko, we have a long journey ahead of us. When I say that, people assume I'm talking about the election. The election is part of it. But there is a longer journey that is before us. And that journey, that enterprise that we have come to begin, ibig sabihin, kailangan natin ayusin. Hindi lamang ang mga ahensya sa gobyerno, hindi lamang ang mga nagiging opisyal sa gobyerno, kung hindi ang pag-iisip na itigil na muna ang ating paghahati-hati. At kung hindi tayo nagkakaisa, ay wala tayong dahil hindi tayo sabay-sabay ang lahat, hindi tayo sumusunod sa isang plano para sa ating bansa. Yan ang aking nagiging advocacy. Yan ang aking nagiging paninindigan na kailangan ibalik ang pag-isip bagong pag-isip. Balikan natin yung dating pag-isip na isang bansa, isang diwa, isang gawa. Napakasimpleng ba? Pero nakalimutan na yung ating mga leader at dahil dyan ay nakalimutan na rin ng ating mga at yan ang aking advocacy, yan ang aking
para naman ipalaman sa lahat ng miyembro ng IFI na meron tayong ikinagalaman na hindi lamang eleksyon ang pinag-usapan dito, kung hindi ang kinabukasan ng ating bansa, ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. At yan naman ay lahat naman tayo, yan naman ang ating iniisip, kaya naman tayo nagtatrabaho, kaya naman tayo nagsasaya para pagandahin ang buhay ng mga susunod sa atin. At sana itong advokasya ay magkalat at lumawak ang nakakarinig, lumamig ang nakakarinig, lumawak ang ating pagkalat ng mensahe nito. At maraming makakarinig at maunawaan na ito talaga ang tanging paraan para maging progresibo ulit ang ating bansa. At yan ang aking pagsisinag. Pwede na sabihin, yan ang aming kampanya. Yan ang aming sinasabi. Yan ang ating. Kaya yan ang aking pinaninindigan. Kaya sana sa tulong na kayo tayo maraming naman makikita natin na maintindihan ng tao na hindi lamang pang-politika ito. Kung hindi, yung pang-politika ay isang bahagi lamang yan dito sa ating ginagawa. Ngunit ang talagang layunin natin ay ipagkaisa muli ang Pilipinas. Ipagkaisa muli ang mga Pilipino na kahit sinasabi tayo Ilocano, tayo Tagalog, tayo Ilocano, Bisaya, Usama, pero matindi at malalim at makinigkan ang pagkaunawa na tayo ay Pilipino. Yan, napakasimpleng mensahe naman. Ngunit mukhang lumayo na tayo sa kanyang pag-iisip. Kailangan natin balikan ulit yan. Kung tayo ba ay gaganda ang buhay, hindi lamang sa ating mga sarili, hindi lamang sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating pamilya, ngunit para sa mga bansa. Yan ay pinagkataman natin ngayon. Sa palagay ko, kung maparinig natin yung layunin na yan, yung kanalin na yan, sa maraming sa ating mga kababayan, ay maunawaan nila. At ganyan ang ugali ng Pilipino. Ang Pilipino ay nagmamahal. Ang Pilipino ay matulog. Ang Pilipino ay masipag. Ang Pilipino ay mapatid. Wala na, marami na akong nakilala ito, marami na akong napuntahan na ibang bansa. Wala pa akong nakita, wala pa akong nakilala na kasing galing, kasing husay, kasing buti ng mga Pilipino. Kaya ito ay hamon sa atin ng kinabukasan. Ito hamon sa atin ng ating mga kababayan. Kaya ito ang ating dapat ipaglaban. Sa tulungin nyo, mahayag-layo niya ang ating mga pangarap kaya ay maraming salamat. Madalas pang mangyari na may tanong sa akin, lalo na sa mga media, na sa paglahat, ano yung hihingin mo? Kasi nag-provision, siyempre bibigay na kahit anong position. Yung recent year, nag-provision is sa ito. Yung sa housing. At tinatanong, ano hihingin mo? Kasi lagi ko sinasabi, hihingin ito. Dahil ang daming kailangan gawin sa dito. At ito nakikita ko. Maraming pagkukulang at isa sa pinakamalaking problema na hinaharap ng ating mga kababayan ay trabaho. Dahil, kaya naman, maliwanag na trabaho ay kulang sa Pilipinas. Kaya na, ilan naman ang milyon ng OFW ng Pilipino. Kaya napipilitan sila. Wala naman dyan gusto umalis. Lahat yan gusto kasama at umalis sa buhay. Pero wala talagang magagawa. Walang hanap buhay dito. Kaya maalis. So, kaya iniisip ko, yan ang dapat natin tumunang kaagad. At kapag hindi ka kailangan gumawa ng bagong polisiya, hindi ka kailangan gumawa ng bagong batas para ayusin yung problema na sa tole. Dahil lang natin, pag-uusapan ng labor, ay very simple. Ay yung contractualization na pagpapay, tawag nila, kung ano-anong ginagawa. Sa batas yan, may security of tenure na ating nagawa. Pero, sa dinami-dami na naipanalo ng labor kontra sa management sa korte ng mga kaso,
hindi pa rin pinababayaan pa rin ng dole na ituloy-tuloy pa rin itong ganitong sinasabi ng contract organization. Eh bakit naman gano'n? Sa bakit dahil malalaki? In fact, meron pang sagot gamit yata sa isang malalaki, isa sa pinakamayaman, kung yung pinakamayaman, na may magandang pag-aaral na ganitong ginagawa nila. Sabi niya, kung titigil niyo yung contractualization at titigil niyo yung end of contract na nangyayari ngayon, isasara namin lahat yan. Lahat yung mga isa kami. Wala tayo magagawa. Kung yan ang gusto kayo may amin yan. Pero kami nasa pamahalaan. Wala kami magagawa. Natungkulan namin na proteksyonan ang ating mga sa ikong bahagi naman, yung sa paggawa ng trabaho, so, kailangan lang natin tingnan at pag-aralan ang sitwasyon na. Nobenta po siya, 90% ng ating mga magagawa ay sa private sector. So, ano magagawa ng pamahalaan? Ay, dapat ang pamahalaan ay pinakanda ang ating workforce para tulungan sa para ready sila na pumasok sa kung ano man ang meron na trabaho para sa ating mga magagawa. Eh, nakahanda sila, may training sila, may diploma course, non-diploma course, kung ano bang kailangan. At para na nga, hindi pwede tayo makipag-competensya. At hindi ko iniisip ang mag-OFW. Dahil kung titignan ninyo ang kasaysayan ng OFW, ang OFW was a temporary, supposed to be only a temporary situation. Dahil nakikinabang tayo noong 1970s doon sa biglang yaman ng mga Middle Eastern countries nung tinaas nila bigla yung presyo ng langis at biglang nagkaroon sila ng kakatakot ng pondo at ang dami nila po ang pinatayo. Kaya pumasok tayo, construction worker, construction company, yung mga yun ang muna natin mga OFW. Pero hindi yan dapat ang magiging, hindi na tayo sasandal-gradan sa ating mga OFW. Dapat pagkikinabang tayo sa iba't ibang mga kontrata, pero uuwi din yan. Pero ang nangyari, dahil wala na tayo maibigay ng trabaho dito, ay naiiwalan din sa doon. At ang kailangan gawin na ating ipalakihin ang ekonomiya. Paano palalakihin ang ekonomiya? Kailangan ng pamahalaan. Napakasimple. Kailangan ng infrastructure development. Pag sinasabing anong sinasabi ng mga foreign investors? Dapat ayaw namin mag-invest sa Pilipinas. Sinasabi ayaw namin mag-invest sa Pilipinas dahil gulo-gulo lang yung energy situation ninyo. Ang mahal-mahal ng kuryente. Tapos napuputol pa. Tapos yung inyong mga financial institutions, mabago-bagong rules. Tapos hindi makapagplano ang mga negosyasyon ng mahaba dahil iba-iba. Bawat bagong administrasyon, bago na naman ang patakbo. So all of this is maliwanag ito yung mga pagkukulang sa pamahalaan na kaya natin ayusin. Ngayon, ito, lahat tayo na napapalitaan natin na ang BIR, pero walang ginawa, kundi kaltasan kung sino pwede niya. Kaya naman naging pangalan ng ating commission, sakin din natin sila. Kaya, pero, yan pa rin, sana ulit sa nila. Pati na mga yung mga, pati na yung mga, yung tax exempt. Ano ba, mas focus socialized housing, tax exempt, ikukulitan pa rin. Pero, sasabihan tayo, na doon sa na-appropriate ng 2014, 800 billion ay ginagasto. So, bakit pa kayo nangungulit ka? Bakit pa kayo nangaharas ng tao? Ito hindi yan nangungumaan. Na yun dapat na yan, dapat ginagawa ng infrastruktura para dumami ang ating kuryente, para gumanda ang sitwasyon ng kuryente, ang telecommunications natin gumanda, ang internet natin gumanda, communications natin gumanda, at hindi lang kami, pati yung mga eskwelahan, kailangan natin ayusin. And we have, kailangan na yung infrastructure, hindi yung political infrastructure, yung paboritong mayor, gusto magkaroon ng kalsada sa harap ng bahay na, wala pang nagawin ng kalsada, hindi gano'n. Kailangan tinig na pag-aaralan kung saan pa talaga kung nagaling ang produkto,
driven infrastructure. Kung anong kailangan ng negosyo ng ating private sector, yun ang gagawin ng gobyerno para palakihin at pagandahin ang private sector. Kaya yan mga bagay-bagay na yan. Tapos ang buhay talaga ng ekonomiya is small to medium size enterprises. Dahil yung mga pautang, yung mga tulong, yung mga suporta, dapat na maibigay natin dyan. Kaya maraming maraming kaya pinipili ko yung dole pag tinatanong sa akin. Kasi dahil sa palagay ko, hindi mo na kailangan baguhin ang patakbo ng dole, ng OWA, ng lahat ng mga ahensya niya. Ang kailangan lang, kailangan lang, hindi mo pwede kailangan ng bagong policy, bagong batas, bagong sistema. Hindi. Pagpatuloy lang natin kung ano yung nandiyan, pero pagandahin natin ng gusto, supportahin natin ng gusto. Yung ganyan klaseng gawa, na okay lang na ma-achieve. Maraming malaki ng pagbabago. Marami na tayo. Kaya nataon na yung commission is about labor. Kaya talagang yan ang laging napupunta sa kapag ako tinatanong ko. So yan yung sabi ko na magiging first choice with dole. Pero kung nakaupo ko sa traffic kanina, kaya natin na hindi ko gagawin. Baka di ofisi na naman, baka ayusin ko na naman. Hindi ko naman nakikita na ganun na komplikado yung mga hinaharap natin. But as a first choice, I would really try gusto ko sana na makatulong sa ating mga mga dahil sila sa ngayon ay walang proteksyon at walang suporta. Kasi ang aking ama ay talagang student of history. Talagang yan talaga yung pinag-aaralan niya ng mabuti. Kung ano yung mga pangyayari at kasaysayan. Kaya naliwanag sa kanya kung ano ang naging ginampanan ng IFI sa kasaysayan sa tatahanan ng ating bansa. At totoo yung sa father ko. Nung ikakasal na sila, kinausap ni Lola Sepa, yung father ko, sabi niya parang hindi niya yata alam na ang aking anak ay hindi katoliko. Siya ay nagbipayan. At hindi, that was the first time na nalaman ng mother ko. Kaya kailangan na, sabi, paano ngayon yan? Sabi na, since it is anyway, it is Anglican Church was tangentially spun off of the Roman Catholic. It still has the same doctrine, but with a different, with a historical twist. Because that yung founder at bishop of the church was not allowed to be part of the Roman Catholic Church by the Spanish. And then nagsimula ang ating himagsikan pagkalan sa pamumuno ng imperialismo sa atin. So sabi ka nila, that's why my father take out, have to go and have theological and doctrinal studies mula sa Catholic Church. But I think, again, ibalik lang natin, ang pinakasimple lamang para maunawaan ng lahat ng Pilipino. Kailangan talaga dapat ang ating pagkaunawa at pag-aalala kung ano ang ginampanan ng IFI sa revolusyon kontra sa mga kasitan. At kung ano ang sakripisyong dinaanan at kung bakit nabuhay, paano nagkaroon ng revolusyon. And that is very, very simple because your first bishop, the most reverend Gregorio Tulipan, was very clearly, he was very excluded from the hierarchy of the church. But that was only yun yung nagsimula lang doon sa kanyang sariling naging kasaysayan. Pero naging bahagi yan ng kasaysayan ng pag-aapi ng
Kastila sa Pilipino. And that was only the part of it. And dahil doon, talagang hindi na niya matanggap na gano'n ang trato sa Pilipino. Kaya naman, nasama siya sa revolution. Kaya he was one of the famous group of warrior bishops, warrior priests, who were part of the fight against part of the revolution. Pagka naunawaan ng taong bayan niya, ako alam ko lang ito dahil sinasabi sa akin na hindi ko nabasa sa libro ito. Pinapaliwanag kung bakit kung ano ang ginawa ng Bishop of Ibay nung paano siya ay part ng Roman Catholic at siya ay inapig. Yung pag-aapi sa kanya ay parang naging simbolo ng pag-aapi ng lahat ng Pilipino. Yan kung yung mga leksyon na yan, kasi hindi alam naman ng lahat yan sa matter of record. Hindi naman tayo kailangan mag-research pa. Hindi na kailangan tayo magtanong pa. Alam na ng lahat yan. Kailangan na ituro sa ating mga kabataan. Para alam nila na kahit nasasabihin din ng iglesia ito, simbahan ito, ay kailangan malaman din bukod pa rin. Ito'y nabuhay dahil na sa pagmamahal sa sariling bansa. Yan ang simula ng revolusyon. Yan ang revolusyon na sa palagay ko ang gawin ay pinaglalakot natin. At kung gawin natin, mapaalala natin sa ating lalo na sa ating mga kabataan, palagay ko ang pakikilala ng Pilipinas sa IFI, the role that the IFI played in our history, the role that the personalities played for the first bishop of Ibay, the Holy Mother. And yun na, maliwanag kung ano yung leadership na nakakaunawa kung ano ba talaga ang history. Kung minsan kasi, yung naging leader, ang history nila, hindi na lumalagpas ng 1986. 1986 hanggang ngayon. Pero, matagal na ang Pilipinas. Matagal na lumalaban at tumitindig ang Pilipino para sa kanyang sarili. At pagka natin nakalikan yan, ay magiging maliwanag sa tao. Kung ano ba ang naging ginagawa niya. And with that importance will be recognized and celebrated by not only the leadership, but also by the lalo na tungkol sa introduction. Una, dapat ikaw ay maging magandang halimbawa. That is the first thing. Be a good example. Ano ba naman sa ating mga anak? Ang lahat tayo siguro, yan sa atin ay magulang. Ay anong pinaka magandang pagturo
commander for a very long time. You were the chief of our lahat ng ating kapulisan. Hindi lang sa pag-agalit, hindi lang sa pinapagalitan mo, pinapaustahan mo kung sino ka mo. Kung hindi, ang kabila, may kabila dito. Na kailangan sasabihin mo, ako na mauna. Ako leader na. Ako na mauna. Kung meron akong pagkakamali, sabihin mo, sasagutin mo. Kung may pananagutan ako, kailangan ko sabihin mo. Kailangan ko harapin. And if I'm responsible for anything that went wrong or anything, a mistake of mine, a shortcoming of mine, or weakness of mine, or abuso ko, nakaw ako, pananagutan ko yan. Kailangan mauna